Ladies and gentlemen, you Mr. I don't give a damn if you're a Mr. Guys, good evening. Yun, so ngayong gabi meron tayong i-unbox. So may pinadala sa atin isang gas blowback rifle. Isa tong Bolt brand na M4. Problema raw nito is na nalaglag yung BPs pag nakatungo yung rifle. Pero pag nakataas naman yung pinaka nozzle niya or yung pinaka barrel, hindi naman daw nauhulog. So check natin kung ano yung problema. Then gusto ni owner is upgrade ng konti yung FPS dahil sa nahihinaan yata siya. So check natin kung ano yung magagawa natin. So sa ganitong mga gas blowback rifle lang naman, kadalasan ginagawa natin dito is palit ng inner barrel para mas mapataas yung FPS at syempre konting modification sa nozzle niya. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin. So sa ngayon guys, unbox ko muna siya. Then papakita ko sa inyo. Yan guys, ito na siya. Open na natin. Yan. Isa siyang M4 ng Bolt brand. Check natin kung yung pinaka-problema niya. Testing nga muna natin para makita natin yung sinasabi ni Sir na nalaglag yung BPs. Siguro to. Gas. Loaded naman siya ng gas. So, test natin. Tingnan natin. Yun, nalaglag na yung isa. Isa pa. Yun o. Nahuhulog. So, check natin guys kung ano yung problema. Okay, so, ngayon, disassemble na muna natin para makita natin. Yung nozzle niya. Ayan. Then, dito tayo mag-focus sa kanyang pop-up chamber. So, kadalasan kasi yung problema is nandito lang. Tingnan natin ang bala. Ayun. So yun guys, need natin magpalit ng hop-up rubber. Then try din natin yung barrel upgrade para makuha natin yung 450 FPS. So yun, inform ko lang si owner regarding sa papantay. A few moments later. So guys, dito na tayo sa pinaka hop-up chamber niya. So tignan natin ano yung gagawa natin sa kanya. Grabe, ang iksi ng barrel niya. Sir, good evening. Yun, dito kailangan natin magpalit ng hop-up rubber. Then para mas mapataas natin yung FPS, kailangan din magpalit ng inner barrel. So, inner barrel nito is yun yung length. Wala dito. So, hanggang dito lang siya. Ayan.
So magpapalit tayo ng mas mahaba hanggang dito para mapataas pa natin yung FPS niya. Balik tayo sa bolt, GBBR na ginagawa natin. So nakapagpalit tayo ng inner barrel, nakapagpalit na rin tayo ng half up rubber. So tingnan nyo mabuti yung barrel length. Yan. Mas mahaba na yung nilagay natin sa kanya. Yan. So almost 2 inch yung haba niyan. Kumpara din sa stock niya ng inner barrel. So expect natin mas mataas ang FPS. Then mas maliit din yung inner diameter nito. So 6.1 ang diameter nito. Stainless barrel. Yan. So tignan natin kung ano magiging FPS nito. Simulan na natin. I-assemble na natin. So guys, na-install na natin yung bagong inner barrel tsaka half up rubber. So ngayon, i-assemble naman natin. I-check natin kung magkakaproblema pa siya. Kung malalaglag pa ba yung barrel. Guys, load ulit tayo ng BBs. Medyo matagal lang at tayo ay walang BB loader. Then FPS check tayo. Testing natin guys ha. Tignan natin kung malalaglag. Yun. Hindi siya nalalaglag. Ready? Grabe. FPS check muna natin. Grabe. Sobra yata. 449 FPS. Sir, good evening. Yun, eto na. FPS check tayo. Pakita ko sa iyo kung gano'n na siya kalakas ngayon. So, focus tayo dun sa bintana. Zoom natin. Ayan. 443 FPS. 443 FPS. 451 FPS. 446 FPS. 445 FPS. Guys, good evening. So yun, nagbabalik na tayo dito sa Bolt brand. GBBR or gas blowback rifle na pinadala sa atin. So ito na siya. Yan. Ito yung may problema sa half up rubber. So ang sabi ni owner nung nag-message siya sa atin is nalalaglag yung bala every time na tinutungo niya. So pagputok natin, wala nang laman yung chamber kasi nalaglag na. Hindi, pag naman nakataas daw yung rifle is hindi naman talaga nalalaglag. So alam naman natin, syempre hindi nga naman malalaglag. Nakatayo. Yun, nung disassemble natin, nakita natin sa kanya is meron siyang problema sa half up rubber. Bukod sa manipis na yun sa may backing niya is sobrang lambot niya rin. Hindi niya na na-hold ng ayos yung bibis kaya nalalaglag na lang. Then pag in-adjust naman natin siya ng sobra, hindi niya mapatalsik ng ayos yung bibis. Kaya yun guys, nagpalit tayo ng Maple Leaf half up rubber sa kanya. Then nag-request din si owner na pataasin natin ang FPS up to 450. At ito yung FPS check niya. Yan. Ito guys, using 0.30 BBs, check nyo. 443 FPS. 443 FPS. 451. At yan guys, kung makikita nyo, naabot naman natin yung 450 FPS. Yun nga lang sa 0.30 BBs. Ang dahilan niyan is yung pagpapalit natin ng inner barrel at konting modification sa nozzle niya. So yun guys, nagpalit nga pala tayo ng mas mahabang inner barrel sa kanya. Gumamit tayo ng 6.1mm inner diameter na stainless inner barrel. Yan, so mas mahaba dito ng 2 inch yung ginamit natin. At yun na yung naging outcome ng FPS niya. So yun guys, ulit, sir sa owner nito, maraming salamat po. Message na lang kita. Kung kailan mo pwede pick upin. Then pag-usapan na lang natin kung paano may adjust yung FPS ito kasi baka hindi ka makalaro. Anyway, yun lang. Salamat po ulit. Then sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade,
message na kayo sa page na Cavite Airsoft Zone 2. Guys, medyo natatawa ako kasi ang problema namin ni owner nito is 450 lang ang limit sa .20. Kaso, nag 450 siya sa .30 GBBs. Anyway, kami na bahala mag-usap kung paano. So yun guys, ulit maraming salamat po. Next na natin yung isa pang airsoft rifle from San Pedro, Laguna na pinadala rin sa atin. For upgrade din siya, kaya uunahin na natin siya kasi medyo mabilis lang naman gawin. 450 FPS lang naman yung hinihingi ni owner. So yun lang guys, ulit maraming salamat po. Ladies and gentlemen, I am Mr. Mister. I don't give a damn if you're a miss, a mister. If you fuck shit up, this your sister. Guys, ulit, Bolt Brand M4 Reese. Little bit extreme with the theme I never intended to be mean, but